Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Muli, ito po si Kuya Steve na nagsasabing, Baruch haba b'Shem Adonai, na ang ibig sabihin, Blessed is He who come in the name of the Lord. Sa oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng Genesis 1:1. Okay? Sa English translation po ng Genesis 1:1, ang ibinibigay po sa atin ay kaalaman na ang Diyos ay nilikha niya ang langit at ang lupa. Okay? Sa Genesis, kung babasahin natin, nang pasimula, in the beginning, God created God the heavens and the earth. So, dito po nabubuo na ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Okay? Subalit, ang ating pong tutuklasin ngayon ay ang salita ng Diyos sa original na pagkakasalin. Okay? Kung babasahin po natin siya, ang nakalagay po ay Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, vaet haares. Now, dito po sa Hebrew translation ng Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haares ay napakalalim po ng binibigay. Okay? Bakit ko po sinabing malalim ang kahulugan nito? Sapagkat katulad po ng ating pinag-aralan, ang bawat letra po ng Hebrew alphabet ay meron po siyang tinatawag na pictographic meaning and the geometrical value and the name of the letter. Kaya every time na kapag may nakikita po tayong mga ganyang pangungusap o salita, meron po itong ibig sabihin. Kaya i-explore po natin in original translation ang salitang in beginning created God the heavens and the earth. Sa inyo pong mga Biblia, kung ating babasahin, madalas po ang nakalagay ay heaven. Tignan niyo po ang Biblia ninyo kung siya ay singular o plural. But in Hebrew translation, siya po ay plural because of the word Yud and Mem. Mayim means heavens, plural. So, ilan ba ang langit? No? Kaya dito po masasaksihan natin ang translation ng Hebrew alphabet. Una, marami po tayong makikita pag ating pong tinignan ito sa Hebrew translation. Ang una, dito po nahayag ang tatlong persona ng iisang Diyos. Dito po ay makikita natin sa chapter 1 ng Genesis, verse 1, verse 2 and 3, ay pinakita po ang existence ng tatlong persona. Okay? Especially po dito po sa pangalan ng Diyos. Okay? At ikalawa, dito po pinakita ang existence of Jesus Christ. Marami ang mga paniniwala na si Jesucristo ay nagsimula magmula nang siya ipinanganak ni Virgin Mary. Okay? Nang siya ay nagkatawang tao. Yes, in flesh. Siya po ay nagsimula doon nung siya ay ipinanganak ni Virgin Mary saan? Sa Bethlehem. Subalit, yun ay pagkakatawang tao ng ating Panginoon. But in reality, He was with God from the beginning. Magmula pa lamang ng pasimula ng nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ay naroroon na ang Panginoong Hesukristo kasama na siya ng Diyos Ama. Dito po, uumpisahan po natin yan dito sa salitang Aleph Tav. Ang ikatlo, yung plano ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Imagine niyo po na hindi pa niya nililikha ang tao, nakaabang na ang kanyang anak. Kaya iisa-isahin po natin ang bawat letra na yan
na nagpe-pertain sa plano ng Diyos na ang tao ay kanyang ililigtas sa pamamagitan ng kanyang anak. Ikaapat, dito pinapakita sa Genesis 1:1 ang ugnayan ng Diyos sa tao o ng tao sa Diyos. May relasyon po ang tao at ang Diyos. Bakit po? Sapagkat nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang larawan. At nung hindi pa nagkakasala ang tao, inimpart ng Diyos ang kanyang salita kay Adan. Okay? Kay Adam. Okay? The word Adam means earth. Adama. But when God created man, He breathed it into His nostril, ipinarte ng Diyos ang kanyang spirito, ang kanyang kaluluwa kay Adan, kaya tinatawag siyang buhay na kaluluwa. Yun po yung pang-apat. At panlima, dito po makikita natin sa Genesis 1:1 na si Jesucristo, siya ang ilaw ng sanlibutan. So handa na po ba kayo na saliksikin natin ang Genesis 1:1? So, akin po kayong iniimbitahan na mag-focus at makinig po sa lalim ng Genesis 1:1 na may pamagat, The Revelation of Genesis 1:1. Umpisahan po natin sa salitang Vaet. Ito po, Vaet. Or Aleph Tab. Or Et. Ito po ang Vaet. If you notice, Aleph, Aleph, Tab, Tab. And this one, Vaet, kung babasahin natin. But in Hebrew, sa middle na ito, okay, ilang araw natapos ng nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at nilikha niya ang lahat ng mga bagay at huminto ang Diyos sa kanyang pagkakalikha. But it doesn't mean na napagod ang Diyos. The word rest means stop. Okay? Huminto siya sa kanyang pagkakalalang sa buong sanlibutan hanggang sa nilikha niya ang mga hayop, halaman, isda, lahat ng ating nakikita, and on the sixth day, God created man in His image, and the seventh day, ang Diyos ay huminto. Ilan? Ikapitong araw. Bilangin po natin to. Bereshit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito pa lang po sa Bereshit, bara Elohim at Hashamayim, makikita na natin ang mga mahihiwagang mensahe na nakabalot sa Genesis 1:1. Now, kung babasahin niyo po ito, wala po siyang translation sa English. Bakante po siya. Ito pong Aleph Tab ay bakante sa translation ng English. Dahil ang Bereshit ay in beginning, bara means create. Ito po ang word. Bet, Resh, Aleph. Kung babasahin mo siya ay bara. Elohim means God. Last time po pinag-aralan natin na ang pangalan ng Diyos ay Yud, Hey, Wah, Hey. Okay? Ang pangalan ng Diyos ay in Hebrew, Yud, Hey, Wah, Hey. O in short, tinatawag pong Yahweh. Okay? But take note po mga kapatid, sa Genesis 1:1, hindi po nakalagay ang Yud, Hey, Wah, Hey. Ang nakalagay po ay Elohim. Kaya ito po ang isa sa ating tutuklasin, bakit Elohim ang nakasulat instead sa Yud, Hey, Wah, Hey. Okay? So, magko-concentrate po tayo rito sa Aleph and the Tab. Again, wala po siyang translation sa English. In beginning, created God,
blanco po ito. Wala pong nakasulat. But in Hebrew, tinatranslate po siya na et, na ang ibig sabihin ay Aleph, Tav. Therefore, in beginning created God the heavens and the earth. But this two letter is empty. Walang English translation. So ito po ang uunahin natin. Bakit hindi ito nakasulat sa English translation? But in Hebrew, meron po siyang interpretation. Now, ano po ba ang ibig sabihin nito? Aleph and Tav. Bago nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa, nauna na ang Aleph Tav. Ano ang ibig sabihin ng Aleph Tav? Naroroon na ang kanyang salita. Tignan niyo po. Aleph is the first letter of the Hebrew alphabet. Tav is the last letter of the Hebrew alphabet. Therefore, kung i-interpret po natin yan, naroroon na ang salita ng Diyos bago pa nalalang ang heavens and earth. Sa Greek, siya ang Alpha at ang Omega. Kaya kung ita-translate natin siya sa Greek, bago nilalang ng Diyos ang langit at lupa, He is the Alpha and the Omega before the creation of heaven and earth. Before the creation of heaven and earth, naroroon na ang salita. Sa Greek word, kanina sinabi ko, He is the Alpha and the Omega. Sino ba ang nagsabi na siya ang Alpha at ang Omega? Walang iba kundi ang ating Diyos. Ang Diyos Ama. Saan natin ito mababasa? Sa Revelations chapter 1 verse 8, sa Isaiah 44 verse 6, at sa Isaiah chapter 48 verse 12. Na sinabi ng Diyos, siya ang Alpha at ang Omega. Sa Hebrew, He is the Aleph and the Tav. At ang salitang pasimula at wakas ay sinabi rin po ito ng ating Panginoong Hesus. Yung sinabi ni Hesus, ako ang Alpha at ang Omega, ay makikita natin sa Revelations chapter 22 verse 13. Sa Revelations chapter 1 verse 17 and Revelation chapter 21 verse 6. Sinabi ng Diyos, siya ang Alpha at Omega. Sinabi ni Jesus, siya ang Alpha at ang Omega. Ano po ba ibig sabihin ng Alpha at ang Omega? Ang ibig sabihin po noon sa Hebrew na Aleph Tav, na ang Diyos natin ay eternal. Okay? Magpasawalang hanggan. Wala siyang pasimula at wala din siyang wagas. Wala siyang katapusan. Siya ay eternal. Ang ibig sabihin po ng Alpha and Omega or Aleph and Tav, siya ang Diyos na magpasawalang hanggan. Yan po ang ibig sabihin ng Aleph, Tav. Now, ang lahat po ng bagay dito sa lupa ay may katapusan. Okay? Ang tao ay pinapanganak at ang tao ay nawawala, bumabalik din sa lupa. Ang lahat ng bagay ay may katapusan. Subalit, ang ating Diyos ay mananatili magpakailanman. For heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Sa makatuwid, ang ibig sabihin po ng Aleph Tav, He is the eternal God. Okay? Siya ay magpasawalang hanggan. Kaya nga po ang tao, magpasalamat ka. Ang sabi ng Psalms chapter 90 verse 10, 70 o 80, kung buhay ka pa, magpasalamat ka sa Panginoon. No, sapagkat ang tao ay lumilipas. Okay?
Nang sinabi ng Diyos na siya ang Alpha at Omega, nasaan doon ang ating Panginoon? When God said, I am the Alpha and the Omega. At sinabi rin ni Jesus, siya ang Alpha at ang Omega. E nasaan si Jesus by the time when God said, He created the heavens and the earth? Nasaan po siya? Siya po ay nasa John 1:18. In the book of John, chapter 1, verse 18, walang taong nakakita sa Diyos. Okay? Kundi ang bugtong na anak lamang na nasa sinapupunan ng Diyos. Jesus Christ was with the bosom of the Father. Nasaan si Jesus? Kasama siya ng Diyos. Kaya kapag ang Diyos ay nagsasalita, siya ay tinatawag na Word of God. Sino? Si Jesucristo. Bakit? The word Aleph Tav is the Hebrew alphabet. And the word, yung salita, ay hindi mabubuo kung walang alphabet. Kaya dito po makikita natin na bago nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa, naroroon na ang kanyang anak na sino? Si Jesucristo. Si Jesus Christ ay naroroon na ng kanyang nilalang ang langit at ang lupa. Saan natin makikita? Sa John 1:1. Sa book of John, chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word. John 1:1. Nang pasimula ay naroroon na ang salita. And the Word, take a look. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tignan niyo po mga kapatid. Yung salita ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon. Bakit ko po sinabing siya yun? Sa John 1:14, if we continue our reading, and the Word was made flesh. Nagkatawang tao. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung salita ay nagkatawang tao ayon sa John 1:1 and 14. He was made flesh. Hanggang sa kamatayan, dito po tayo papasok sa Bereshit. Pero dito muna po tayo sa Aleph Tav na ang ibig sabihin ay bumabase sa Word of God. Okay? Kaya, mga kapatid, si Jesus ay naroroon na kasama siya ng Diyos. Okay? Dito po, sa Elohim. Kanina sinabi ko, bakit hindi Yud-Heh-Wah-Heh ang nakalagay? Okay? Sapagkat ang salitang Elohim, dito po pumapasok ang plurality of God. Plural po ito. Yung salitang Elohim ay plural. Bakit siya naging plural in Hebrew? Kapag nakakita po kayo ng letter Yud at saka Mem, Yud at saka Mem, yan po ay plural. For example, Goy. What is mean by Goy? Goy is Gentile. Ang ibig sabihin po ng Goy, G-O-Y in Hebrew. Ang ibig sabihin po niyan ay Gentile. Pag plural, Goyim. Meron po siyang Yud and Mem. Kaya nagiging plural. Katulad po nitong Hashamayim. Okay, nakita niyo po yung Yud at saka Mem. Sa English translation, hindi po nakalagay itong S. Tignan niyo po ang inyong mga Bible
sa translation ng heaven. Meron po akong ibang nakitang Bible, meron pong S. Okay? But majority, ang nakalagay po lang doon, in the beginning, created God the heaven and the earth. But in Hebrew translation, in the beginning, created God the heavens. S. Plural ang heaven. Bakit? Sinabi po ng Biblia na may tatlong heaven. Okay? Someday, pupuntahan po natin yon kung ano yung tatlong heaven na binabanggit ng Hashamayim. Okay? Subalit dito pa lamang po makikita na natin na ang ating binabasa sa Hebrew translation ay naroroon na ang kanyang anak at ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng kanyang anak. Saan natin makikita? Sa John chapter 1 verse 2, basahin po natin. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Ang salita, kasama na siya ng Diyos. Okay? That is verse 2. At walang anumang nalikha. Walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Pag ang Diyos ay nagsalita, ang anak ay kumikilos. Hello? Bakit? Siya ay Word of God. Saan natin makikita na si Jesucristo ay Word of God? Makikita po natin ito sa Revelation chapter 19, verse 13. Mababasa po natin na si Jesucristo ay tinatawag na salita ng Diyos. Okay? Basahin ko po. Revelation chapter 19, verse 13. Basang-basa siya sa dugo ang kanyang kasuotan. Sino yun? Si Jesucristo. At ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Kaya si Jesucristo ay salita ng Diyos. At ang salita na yan ay nagkatawang tao in John 1:1, verse 1 up to 14. And the Word was made flesh and dwell among us. Nagkatawang tao ang salita. Kaya kung hindi po natin siya babasahin sa Hebrew translation, hindi po natin mauunawaan ang ibig sabihin ng letra na ito na hindi nakatranslate sa English. Before the creation of heavens and earth, nandoon na po ang salita, ang kanyang anak na si Jesucristo. Kaya kung papansinin po natin mga kapatid, pag tayo po ay nag-a-apply ng pag-aaral with the Hebrew alphabet, ipinapakita sa atin yung tunay na translation ng Biblia. Again, hindi po natin ito mababasa sa English translation dahil bakante po ito, walang nakalagay sa English translation. But in Hebrew translation, nakalagay po itong et, Aleph, Tav. Aleph, Tav. The beginning and the end. The first letter of the Hebrew alphabet, Aleph, Tav, and in Greek, he is the Alpha and the Omega. Kaya mga kapatid, marami po tayong matutuklasan sa pag-aaral ng Biblia kung gagamitin natin ang tunay na translation, okay, ng Biblia. Sapagkat dito po mas lumalawak ang ating kaalaman pagdating po sa pag-a-apply ng Hebrew translation. Tignan niyo po sa Genesis 1:1. Dito po pinapakita na ang Diyos ay may tatlong persona. Because the word Elohim o ang pangalan ng Diyos na Elohim, yan po ay mahiwagang plural ang Elohim. Saan natin makikita sa Biblia na ang Diyos ay nahayag sa tatlong persona?
Okay, nang si Jesus ay binautismuhan, ang Diyos ay nagsalita. Sino ang binautismuhan? Si Jesus. At ang sabi ng Matthew, bumaba ang Holy Spirit nasa anyong kalapati. Ang Ama nagsalita, ang Anak ay binautismuhan, ang Holy Spirit ay nagpakita. Okay? Gayon din naman sa 1 John chapter 5 verse 7. 1 John chapter 5 verse 7, kung minsan sa ibang salin ng Biblia ay hindi niyo po ito makikita. Okay? Again, may mga salin po sa Biblia na wala ang 1 John 5:7. Ano ba ang nakalagay sa 1 John 5:7? Ang nakalagay doon ay the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. So, mga kapatid, ang ibig sabihin po ng Elohim, plural po yan. Tignan niyo po, in Genesis 1:1, it says, God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God, hovering, moved upon the face of the deep. And God said, let there be light. Sino yung light na yon na tinutukoy? Okay? Sino po ang light na tinutukoy sa Genesis chapter 1, verse 3? Dahil ang araw po ay nalikha sa Genesis chapter 1, verse 14 hanggang 19 on the fourth day of creation. Kaya kung babasahin ninyo sa Hebrew ang Genesis chapter 1, verse 3, ang nakalagay po ay Vayomer Elohim Yehi Or Wahi Or. Yung sinabi ng Diyos, let there be light, the word is Or. Ang ibig sabihin po niyan ay Or. Na ang ibig sabihin po ay light. Vayomer Elohim Yehi Or Wahi Or. And God said, let there be light, and there was light. Nang sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, ang translation po sa Hebrew ay Aleph, Vav, and Resh. Mga kapatid, nung nagkasala si Eva at Adan, sila ay tinawag ng Panginoon. Sinabi ni Eva at Adan, kami po ay nakahubad, nahihiya silang humarap sa ating Panginoon. Ang ginawa ni Eva at Adan sa Genesis chapter 3 ay gumawa ng damit na yari. Tignan natin dito. Basahin ko po. Verse 21, ang mag-asawa'y iginawa niya ng damit na yari sa balat ng hayop. Okay. Yung balat ng hayop, ang translation po sa kanya sa Hebrew ay na ang ibig sabihin yung skin of animal, ayin, vav, and res. Kapareho rin po nito. Dahil ito po ay pinupronounce na or. At ito rin po ay ayin, ibig sabihin mata. Ang ibig sabihin po niya sa Hebrew ay light. Kaya si Eva at Adan ay sinuotan ng Diyos ng skin of animal which is translated as light. Okay? Ito po ay nakatranslate na light. Kaya naman, kung babasahin po natin
sa Galatians chapter 3, verse 26 and 27. Sabi po rito, dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. 27. Si Kristo mismo ang iyong isinuot na parang damit nang kayo'y bautismuhan sa iyong pagkikipag-isa sa Kanya. Si Eva at Adan, noong sila'y nagkasala, yung ginawa nilang dahon ng idinamit sa kanilang sarili, ay ito po ay inalis at pinalitan ng balat ng hayop. Ang balat ng hayop sa Hebrew ay or, the same as when God said, Vayomer Elohim Yehi Or, Wahi Or. And God said, let there be light, and there was light. Yung light na yon, walang iba kundi si Jesus Christ. Because He is the light of the world. Kaya ang translation po doon ay or, na ang ibig sabihin ay light. Pinalitan ng kanilang damit ng balat ng hayop, na ang ibig sabihin, ito po ay sumisimbolo sa liwanag. Kaya wala po kayong makikita sa Biblia na si Eva at Adan ay humingi ng tawad. Why? Ang Diyos ang nag-provide ng kaligtasan. Kaya hanggang sa pagdating ng tamang panahon, itong Aleph Tav ay nagkatawang tao at sinabi ng Galatians chapter 3 verse 27, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit, katulad ng ginawa ng Diyos kay Eva at Adam na sila'y dinamitan ng balat ng hayop na ang ibig sabihin ay liwanag. Kaya dito po, pumepertain po ito sa Genesis chapter 1 verse 3, when God said, let there be light, pumasok ang kanyang anak na si Yesu Kristo. Okay? Kaya, nandito pa lang tayo, mga kapatid. Marami pa po tayong tutuklasin. Minsan pa po, ay tutukan po natin ang pag-aaral ng the revelation of Genesis 1:1. Ito po si Kuya Steve na nagsasabing, Baruch haba B'Shem Adonai. God bless po and see you sa susunod po nating pag-aaral. Amen.